Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. So sino na bang nakakakumpleto sa inyo ng 4 na araw ng Misa Nobenaryo? Meron ba? Yan. Salamat sa Diyos at salamat sa ating mahal na ina sa paggabay. Para simulan yung ating pagninilay sa ika-4 na gabi ng ating pagsasama-sama at paghahanda para sa ating kapistahan ng pagtatalaga ng parokya. Sipin ninyo, 16 years na pala kayo. Sabi ko kay Father Danichi, wow, sweet 16. Dalaga na, ang solidad. Tanong, kung kayo ay maglalakbay, sabihin na natin sa probinsya, at kayo ay bibigyan lamang ng pagkakataon para magdala ng isang bagay, isa lang. Isa lang. Ano yung dadalhin nyo? Father, ang hirap naman. Kung pwede ko nga dalhin lang yung cabinet namin para wala akong makalimutan eh. Sige nga. Dito, sinong rosary? Napakabanal naman ni Sister, rosary. Paano? Dasal tayong dasal. Paano kakainin mo pag nagutom ka? Mabubusog ka ba sa rosary? Okay naman yung rosary. Pero syempre, kailangan tugunan natin yung gutom natin, di ba? Wala kang baon, wala kang pera. Dito sa kabila, isang bagay lang ang pwede mong dalhin. Isa lang, sister. Tubig. Okay, so mga 5 araw kayo maglalakbay, mga ilang galong tubig ang dadalhin ninyo. O sabihin natin naka 5 galon kayo, dala-dala nyo, hirap na hirap si sister, Tapos naubos, anong mangyari? Wala na. Okay, pero sabi nga, di ba, tubig lang daw sapat na para mabuhay ang tao. Pero, paano kung maubos? Di ba? Last na. Last na. Sino mag-volunteer? Isang bagay lang. Sister, Ayan, ginadguard tayo ni sister. Panalangin. Sabi ko katulad nung rosaryo, paano pag nagutom ka? Dasal na lang tayo, Okay, sige. Alam nyo, mahirap, di ba? Kahit naman po ako, bilang pare, mahirap pag tinanong na isang bagay lang ang dadalhin. Kasi nga, yung suot namin, di ba, ilang patong. Anong dadaling ko dito? Kung pari man ako magbimisa, isa lang dadaling ko. Anong dadaling ko? Alba, kasulya, stola, ano pa ba? Di ba? Mahirap.
No, hindi naman ganun kadali pag sinabing isang bagay lang ang dadalhin. Hindi ba't sa kulturang Pilipino, tama po ba kuya, di ba? No? Sa kulturang Pilipino, kapag tayo ay umaalis, lalo ni mga nanay dito, no offense, hindi ba? Pagka aalis ng bahay, no? Hanggat maaari, kung kasya lang lahat ng gamit sa bag mo, di ba dadalhin mo? No? Para hindi yung wala kang makalimutan. Para kahit na nasa paglalakbay ka o saan ka mapunta, kung may kailanganin ka, mahuhugot mo. Diba? Mahirap pagka isa lang. Pero ngayong araw na ito, sa ating pagbasa, no, lalo na sa Ebanghelyo, ano ba yung sabi ng ating Panginoon nung pinahayo niya ang mga disipulo? No? Ano daw yung dadalhin nila? Pagpasok ninyo sa alinmang bayan, no, batiin nyo sila ng sumainyo ang sipin nyo. Sabi ni Lord, huwag kayong magdala ng ginto, ng salapi, ng pamalit, ng tungkod, no, ng kung ano-ano pa. Dalhin lang ninyo, ipasalubong ninyo sa pupuntahan ninyo ang kapayapaan. Ang hirap unawain ng Panginoon natin, ano? Isang bagay lang yung dadalhin at yun yung kanyang kapayapaan. Minsan, totoo naman, aminin natin sa hindi, yung mga wisdom o yung mga turo ng ating Panginoon ang hirap unawain. Para bagang isang lalaki, no, nagtanong, sabi niya, bakit kaya hindi na lang sinlaki ng pakwan yung mangga? Ang sarap-sarap ng mangga eh. Di ba? O, bakit kaya ganun, no? Bakit yung mangga naka sa puno, no? At yung pakwan na malaki, gumagapang, no? Habang nagninilay-nilay siyang ganun, nalaglagan po siya ng isang bunga ng mangga. Puk! Okay, naintindihan ko na. Kasi kung sinlaki ng pakwan yung mangga, nakipagpalit na ako ng mukha sa pakwan. No? Itong paunawa at pabatid sa atin ng ating Panginoon na baunin natin ang kapayapaan niya ay merong itinuturong mahalagang bagay sa atin. Lalong-lalo na sa ating sambayanan, no? Na dito sa Soledad, habang tayo ay nagdiriwang at naghahanda para sa ating kapistahan. Ano? Unang-una na sa lahat, no? Ang ating Panginoon, inaanyayahan tayo na suriin yung laman ng ating mga puso. Ano nga ba yung dala-dala ko sa pang-araw-araw? Dala ko ba yung stress sa trabaho ko? Naku, yan na, papasok na naman ako. Ang aga-aga, tapos gabi na naman ako uwi. Yun ba yung dala mo? No? Kaya buong maghapon, stress ka, ang dami mo tuloy wrinkles. Di ba? Ay, magmalaki mo yan. No? Pinaghirapan mo yung wrinkles mo eh. No? O ano ba yung dala-dala ng kalooban ko? No? Dala-dala ko ba yung sama ng loob doon sa nakaalitan ko o hindi ko nakasundo nung isang araw, nung isang buwan, nung isang taon, nung 10 taon pang nakalipas? Eh baka patay na yun eh. Ikaw nandyan pa yung sama ng loob sa loob mo, sa puso mo. Ito ba yung dala-dala ko? No? Maganda na suriin natin sa mga puso natin, sa ating mga personal na buhay, at gayon din sa ating sambayanan. Ano ba yung dala-dala namin bilang isang sambayanan? Dala ba namin yung kapayapaan ni Kristo para sa isa't isa? O dala namin yung mga gusto naming dalhin sa buhay? Yung mga bagay na ayaw naming bitiwan? Kasi, no, ito yung bumubuhay sa akin. Talaga ba? Yung sama ba ng loob ang bumubuhay sa'yo? No? Itong mga bagay na pinangahawakan natin, yung pera, kayamanan, bayat lupa, kotse, mawawala lahat yan. Pero ang kapayapaan ng Panginoon ay isang bagay na hindi na makukuha sa atin. No? Pangalawang bagay, inaanyayahan din tayo ng ating Panginoon, no, na sa pagsuri natin sa ating mga kalooban, tanungin din natin mga sarili natin, gaano na nga ba kalalim yung pagtitiwala natin sa Diyos? Sa isang Diyos na hindi kailanman nagpapabaya, sa isang Diyos na alam natin at naniniwala tayong mapagbiyaya. No? Sa buhay natin ngayon, o sa estado rin natin bilang isang komunidad dito sa Soledad, gaano na nga ba yung kalalim yung pagtitiwala ko sa Diyos na hindi kami pababayaan? No? At sa tingin ko, yung 16 na taon ay isang testamento. No?
na kailanman ang isang komunidad na pinamamayanihan ng kapayapaan ni Kristo, ng pagmamalasakit ng Panginoon, ay hindi kailanman pababayaan. No? 16, sweet 16, and beyond. No? At sa marami pang mga taon na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon, no? Gaano na ba kalalim yung pagtitiwala natin sa Panginoon? No? Kung tayo ay pinahahayo niya, sinasabi niya, isinisend ko kayo bilang isang komunidad, no? Pamayanan ng solidad, para kayo din ay maging mga daluyan ng biyaya sa ibang tao, makapagbigay kayo ng tulong sa mga nangangailangan. No? Willing ba ako? Kaya ko bang magbigay? No? Na hindi iniisip na baka ako yung maubusan? No? Nasaan ng level yung pagtitiwala natin sa Diyos? Nasaan na yung sinasabi nating God will provide. No? Sabi ng God will provide, pero nariyan may nanghihingi sa'yo. Titignan mo, may matitira ba sa akin? Huwag na lang, palisin mo na. No? Nasaan na yung pagtitiwala natin sa Diyos? No? At sa tingin ko, panghuli, hindi lamang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo yung paghayo na sinasabi niya, sige, pumunta kayo sa mga bayan, magpagaling kayo ng mga may sakit, bumuhay kayo ng mga patay. Napaka-imposible, no? Iisipin natin tayo yun, parang napaka-imposible. Pero, no, sinasabi rin sa atin ito ngayon ng ating Panginoon, lalo na sa panahon natin. Kung saan, marahil walang pisikal na kamatayan, pero marami sa mga kapatid, mga kakilala natin na unti-unting namamatay yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pagmamahal, yung kanilang pagmamalasakit sa kapwa. No? Papaano tayo sinusugo ngayon ng ating Panginoon sa ating panahon? Alam nyo, magandang tingnan yung unang pagbasa kung saan, familiar ba kayo sa story ni Joseph the Dreamer, yung ating first reading? Siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. Diba? At tinapon at pinalabas na patay na siya. Pero nung nagkaroon ng taggutom, ano nangyari? No? Dahil mahusay itong si Joseph, no, si Jose, no, nai-interpret niya yung panaginip, no, ni Haring Potiphar. No? Kaya ginawa siyang second in command. Kumbaga, yung Pharaoh, tapos siya na. Siya'y namamahala sa mga kapirahan, no, sa kayamanan ng buong sambayanan nila. Kaya nung karoon ng taggutom, pumunta yung mga kapatid niya na hindi siya nakikilala. At ito yung climax, yung first reading. No? Nagpakilala na siya bilang ako yung kapatid ninyo. Diba? At tinulungan niya pa rin yung kanyang mga kapatid dahil sila ay nasa gitna ng paghihirap. Kung ako si Jose, sa totoo lang, yung tinakwil ako, bakit ko kayo tutulungan? No? Di ba ayaw nyo sa akin? Di ba binenta nyo nga ako? Pero hindi. No? Si Jose, nagnilay at ipinakita pa rin yung biyaya o pagiging mapagbiyaya ng Diyos sa kanyang buhay kahit siya ay tinanggihan, kahit siya ay inayawan kahit ng kanyang sariling pamilya, tinulungan niya pa rin ang mga ito. Mga minamahal kong kapatid, sa pagdiriwang natin ng ika-4 na misa nobenaryo natin bilang isang sambayanan, no, dito sa Soledad, maganda na pagnilayan natin nasaang level na ba tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Ano-ano yung mga bagay na ito na dala-dala natin bilang isang komunidad? Dala ba natin ang kapayapaan ng ating Panginoon sa bawat isa? Yan yung hihilingin nating grasya na sa tulong ng ibinibigay sa ating tulong ng ating mahal na ina, no, na hindi nawalan kahit kailan ng pag-asa at pagmamalasakit sa bayang itinatag ng ating Panginoon. Hilingin din natin sa Panginoong Jesus, no, na tulungan tayong makita at suriin ang ating mga sarili. Tulungan tayo na dalhin ang kanyang kapayapaan sa bawat isa. Bagamat mahirap, lalo na sa panahon natin ngayon, pero alam natin na dahil nagmamalasakit at nagmamahal sa atin ang ating Panginoon, no, hindi tayo pababayaan. Kaya lumakad tayo. Humayo tayo sa kanya-kanya nating mga pamilya at dito sa ating komunidad para dalhin ang isang bagay
no, na pinadadala sa atin ng ating Panginoon. At yan ay ang kanyang kapayapaan. Simple lang naman daw kasi, no, ang logic ng buhay. Kung ano yung baon-baon mo sa buhay na ito, ay siya rin namang pasalubong mo sa Diyos. Ano ang nais mong ipasalubong sa Diyos? Ano yung baon-baon ng puso mo sa ngayon? Ipanalangin natin ang bawat isa. Nawa, dalhin natin sa ating mga puso at buhay at sa bawat isa ang kapayapaan ni Jesus nang maipasalubong din natin sa Diyos ang isang mapayapang puso na mula sa Kanya. Pasalamatan din natin siyempre ang ating punong tagapagdiwang sa Misa Nobenaryo para sa gabing ito. Walang iba kundi si Reverend Father Arnel Calata Jr. Si Father Arnel po ay chaplain ng National Center for Mental Health sa Mandaluyong po. Opo, tagaloob po siya. No, tagaloob po siya at siya rin po ang minister ng health ng Archdiocese of Manila. Kung bakit ganon? Kasi si Father Arnel ay bago naging pare, siya po ay isang medtech sa Manila Doctors Hospital. So si Father Arnel ay kasama ko po sa seminaryo. Ang seminaryo po namin ay para sa mga late vocations. So ibig sabihin, professionals bago pumasok po ng seminaryo at naging pare. So si Father Arnel po ay kasabay kong na-ordain, kabatch ko po, at magkasama po kami sa Archdiocese of Manila. Muli po, palakpakan natin, solidad clap kay Father Arnel Calata. Yan, Father. Father, welcome sa aming parokya at maraming salamat po sa pagdiriwang ng banal na misa. Magsitayo na po tayong lahat. Maraming salamat din po, Father Danichi, at sa buong sambayanan po ng Solidad. Ako po ay kasama ninyo, kaisa sa pananalangin, ngayong paghahanda ninyo sa inyong kapistahan ng pagkakatalaga bilang isang parokya. At nawa ay bahunin natin ang kapayapaan ng ating Panginoon, kung saan itong kapayapaang ito ay idinulot, dinala sa atin ng ating mahal na ina, ang mahal na ina ng Solidad. So maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.